Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwan. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan. Nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na yun, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na pinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak hanggang ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan, ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay.
Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan. Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap nito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Pinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin. Pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit, hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina, na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mo ang lahat ng yan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako, ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya.
tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem. At ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, "Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko." Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya ay nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, "Ayaw naming maging hari ang taong ito." Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang itinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at ang sabi, "Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, "Mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan." Lumapit ang ikalawa at ang sabi, "Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, "Mamamahala ka sa 5 bayan." Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik." Sinagot siya ng kanyang Panginoon, "Masamang alipin, sa salita mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may itinubo ang puhunang ito." At sinabi niya sa mga naroon, "Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 salaping ginto," wika nila. "Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko." Pagkasabi nito, nagpaon na si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mabuting balita at sa ating unang pagbasay, 3 magagandang aral ang iniiwan sa atin ng Panginoong Diyos. Una, tinuturuan tayo ng katapatan. Katapatan sa Diyos. No? Sapagkat ang unang pagbasay narinig natin na yung ina ay naging kalunos-lunos ang kanyang naging karanasan. Bakit? Sapagkat sa loob ng 1 oras, ang 7 niyang mga anak ay pinatay. Bakit? Sapagkat ayaw nilang maghandog sa Diyos-Diyosan. Ayaw nilang maghandog doon sa ribulto ng hari.
At itong inang ito, no, bagamat nakita niya ang kamatayan ng kanyang mga anak, ipinakita dito ng babae doon sa unang pagbasa, yung ina sa unang pagbasa, na kahit anong gawin ninyo, ang katapatan ko pa rin ay sa Diyos. Patayin niyo ko, patayin niyo yung mga anak ko, ang mahalaga, hindi kami tatalikod sa Diyos. No matter what happened, we will be faithful to God. No? Nakakatakot yung nangyari sa unang pagbasa. Bakit? Di ba? Kapag nangyari ang ganyang pag-uusig, di ba uunahin natin ang ating mga buhay, iligtas natin ang buhay natin. Subalit ng ibabaw sa ina, ang mas mabuti at mas nakakaayon. Bakit? Sapagkat ito ang katapatan sa Diyos. Sa ating mabuting balita ay nakita natin ang katapatan ng alipin sa kanilang hari. Bakit? Sapagkat napakaganda ng iniwan ng hari dun sa mga alipin. Anong sabi ng hari? Binigyan sila tigsa 10, no? Tigsa 10. At anong sabi ng hari? Ipangalakal ninyo ito. At anong ginawa ng mga alipin? Ipinangalakal nga nila. Dito papasok ang ikalawang aral, ang aral ng pagsunod. Kapag ikaw ay matapat, marunong kang sumunod. No? Kaya ipinangalakal ng mga alipin ang binigay ng hari. At doon naman sa ating unang pagbasa ay napakinggan natin, di ba? Yung anak, yung bunsong anak, di ba? Nakiusap ang hari doon sa ina. Sabihin mo sa anak mo, iligtas niya ang buhay niya. No? Pero anong sinabi ng ina sa kanilang sariling wika para hindi maintindihan? No? Hindi maintindihan ng hari. 9 na buwan kitang dinala. At tinuruan kita ng mga nararapat na mga aral. Ngayon na tayo nahaharap sa ganito, sana wag mong kalilimutan ang mga aral na binigay ko sa iyo. Kaya nga sumigaw agad yung bunso. Ano pang hinihintay ninyo? Patayin nyo na ako. No? Napakaganda. I should rather obey God than man. Sino nagsabi noon? Si St. Thomas More. Diba naalala niyo yung kwento sa Inglaterra? No? Na yung hari, no? Ay in-excommunicate na ng Roma. Bakit? Kasi hindi pinawalang bisa ng Roma ang una niyang kasal. Kasi ano niyo po kasi sa Inglaterra, napakahalaga ng lalaki. Bakit siya ang tagapagmana? No? Siya ang magiging hari. Ngayon, doon yung unang asawa ni King Henry VIII ay nanganak ng babae. Hindi siya mabigyan ng lalaki. Ayun, nagalit, no? Hiwalayin ko yan. Sabi mo sa Roma, ipawalang bisa ang aking kasal. Anong sabi ng Roma? Hindi. Sapagkat ang kasal nyo ay balido. Ay humiwalay sila. Siyempre, si Thomas More ay ang chancellor. In short, siya ang right hand ng hari. Ang gusto ng hari, magtatag sila ng sariling simbahan na malayo sa Roma. Kaya gusto niyang magkaroon ng deny nila. Pero anong sabi ni St. Thomas More? I am a good servant of the king, but I will obey God rather than man. Kaya siya ay napugutan din ng ulo. Pero makikita mo dito sa santong ito na si St. Thomas More, kung ikay marunong sumunod sa Diyos, walang mawawala sa iyo. Oo, namatay siya, pero yun namang dugo niya ang naging dahilan para lumaganap ang Kristyanismo, ang Katolisismo sa Inglaterra during that time. No? At pangatlong aral na iniiwan sa atin dito ay maging mapagkakatiwalaan tayong mga tao. Mapagkakatiwala ang mga anak ng Diyos. Ang unang pagbasa ay nakita natin, no,
Sila ay naging matapat sa Diyos, naging masunurin sila sa utos ng Diyos. Kaya, nung sila'y mamatay, alam natin kung saan sila napunta. Saan? Sa kaharian ng langit. Sapagkat hindi nila sinunod, no? Sila ay mapagkakatiwalaan, no? Na tagasunod ng mga turo at aral ng Diyos. Kahit na sila'y patayin, pinili nila ang Diyos, no matter what happened. At doon sa ating mabuting balita, napakaganda. Bakit? Yung isang alipin, dumating na yung maharlikang taong yun no? Sabi nga dito sa ating mabuting balita ay mayroong isang mahal na tao, no? Sabihin noble person, no? Maharlika ito. Ay ayaw ng mga tao na siya'y maging hari, no? Yung mga salitang iyon na ginamit sa ating mabuting balita, yung noble, yung mahal na taong yun ay walang iba kung sino? Si Jesus yun. Sino yung mga tao na ayaw sa Kanya? Yung Kanyang mga kababayan. No? Yung mga Pariseo, Saduceo ayaw sa Kanya. Pero ano nangyari? Kahit na sinabi nila na ayaw nilang maging hari, itong taon ito naging hari. Ngayon bumalik siya. No? Tinanong niya ang mga pinagbilinan niyang mga alipin. Anong sabi ng una? Binigyan niyo po ako ng 10, heto pa ang 10. Anong sabi ng hari? Magaling, no? Magaling na alipin. Ikaw ay naging matapat sa kakaunting bagay. Mamahala ka sa mas malalaki pa, 10 bayan na pinagkatiwala sa kanya. Yung pangalawa, ilan? 5 perang ginto. Binalik niya, 5 din, di 10. Yung isa, 20, ito, 10. Anong sabi ng hari? Magaling, mamahala ka ng 5 bayan. Pagdating dun sa isa, anong sabi? Tinago ko po no? Kasi kayo, nag-aani kayo sa hindi nyo lupa. Nangangamkam kayo ng lupa. Kaya hindi ko ginastos. Napakabalid doon naman, di ba? Napakabalid naman ng rason, no? Talaga naman, ba't mo gagalawin? Galing pala sa masama. Pero ano yung sinabi nung hari, di ba? Sabi nung tao, nung mahal na tao, yung maharlikang tao, sabi niya, ipangalakal nyo ito. Ibig sabihin, itong aliping ito, hindi siya matapat sa hari, hindi siya marunong sumunod, kaya nung bumalik ang mahal na taong ito na hari na, sinisingil na siya. Di ba sabi ko sa iyo, ipangalakal ninyo? Alam mo na pala na masama ang ginagawa ko, di sana nilagay mo na lang sa bangko para may interest. Hindi pinupunto dito ng mabuting balita yung masamang ginagawa ng hari. Bagkus ipinupunto dito sa mabuting balita na yung tao, binigyan ka, pinagkatiwalaan ka, sana'y ginamit mo ito para ito'y lumago. Kaya ano ang sabi, no? Ano ang sabi sa ating mabuting balita? Masama kang alipin, akin na yan. At ibigay mo to sa may 10. Kaya nagtaka yung mga alipin, bakit niyo po ibibigay? May 10 na nga siya. Napakaganda ng sabi ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon pa ay bibigyan pa. Subalit ang wala, kahit yung kaisa-isa, ay kukunin sa Kanya. Masama ba dito ang larawan ng Diyos? Hindi. Ipinapakita lang dito na ang Diyos ay makatarungan. Pare-pareho tayong binigyan ng mga biyaya buhat sa Kanya. Binigyan niya tayo ng iba't ibang regalo. Ang tanong ko ito, nagmumunga ba ito? Kumbaga sa bangko, umi-interest ba yan? Bakit? Tandaan natin, itong mga huling araw na ito, mga huling linggong ito, sinasamahan na tayo ng simbahan para pagnilayan ng mga wakas ng panahon. Pinagninilayan na natin dito na may katapusan. No? At sa katapusan, mayroong pagsusulit. No? Meron tayong pagtatasa. No? There will be what? There will be, tawag sa English, meron tayong evaluation ng mangyayari. Magkakaroon ng judgment. Ito na.
Kapag harap natin sa Diyos at nakita niyang naging maganda, pasok ka sa langit. Subalit ikaw, isa-isa na nga lang, hindi mo pa ginamit, hindi, bahala ka na. No? Sapagkat ang Diyos ay humahato lagi ng patas. Kita ng Diyos kung nag-e-effort ako o hindi. Ang mahalaga sa Diyos ay hindi yung naging bunga. Ang gusto nung makita ni Lord, nag-effort ako. Dahil para kay Lord, no, hindi yung naging katapusan ang mahalaga. Ang mahalaga sa Diyos kung ano ang ginawa mo bago mo nakuha yung yung katapusan, yung finished product ika nga. Kaya nga 'di ba pinapaalala ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, no? Ako ay, 'di ba? I have kept yung sinabi ni Saint Paul, no? I have fight a good fight. Yan, I have fought a good fight. I have won the race. I have kept the faith. Hindi mahalaga sa Diyos kung ikaw ang first place o second place. Ang mahalaga sa Diyos ay papaano ka naglaro at papaano mo nakuha ang gantimpala. Yan ang pinapaalala sa atin ngayon. 3 aral na bibitbitin natin sa araw na ito. Una, katapatan. Lalo na sa mga panahon ngayon, kanino ba tayo magiging matapat? Hindi ba sa Diyos? Hindi ba kay Jesus? Hindi kung kani-kaninong tao? Napakaganda ng paalaala dun sa sulat ng Arsobispo ng Maynila na si Cardinal Advincula. Anong sabi niya sa kanyang liham pastoral? Maging matapat tayo sa ating bansa. Maging matapat tayo sa ating konstitusyon. Totoo, sapagkat ang katapatan natin ay hindi sa tao, sa Diyos at sa bayan. Hindi naman sinabing sa Diyos at sa namumuno. Hindi. Sa Diyos at sa bayan. Ikalawa, ang pagiging masunurin, no? Pagsunod, no? Walang napapahamak sa marunong sumunod. Kaya pag sinabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanakaw. Bakit? Sapagkat tinuturuan ako ng Diyos na maging matapat. Bakit? Kasi walang nalilihim sa Diyos. Kita niya lahat. At kapag mayroon ng naging biktima dahil sa ating kapangahasan, dahil sa pagiging sinungaling, sa pagiging mandaraya, tatandaan ninyo ang sinabi ng Diyos kay Cain nung mamatay si Abel, sumisigaw sa langit ang dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Oo, hindi mo nga diretsyong pinatay ang tao, ngunit sa kapabayaan, ngunit sa pandiling lang, ngunit dahil sa masamang intensyon, marami ang namatay, marami ang nasaktan. Mananagot ang taong gumawa niyan, hindi lang sa bansa, kundi mas lalong higit sa Diyos. Tatandaan natin pansamantala lang tayo dito. No? Naglalakbay lang tayo dito. No? Napakaganda ng sinabi ng namayapang Reyna, Queen Elizabeth II, sabi na, we are only journeying in this world. Naglalakbay lang tayo dito. Ang dalhin nyo, sabi ng Reyna, dalhin ninyo ay hindi mga bagay-bagay. Dalhin nyo ang alaala ng inyong paglalakbay. Napakaganda. At ikatlo, maging mapagkakatiwalaan. Kaya mahirap magsinungaling. Hindi man natin, hindi man makita ng ilan, subalit kita ng Diyos. Ang Diyos, huwag kayo magagalit kay Father, galit siya sa mga sinungaling.
Bakit? Kasi inaapakan niya at itinatago niya ang katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. At kapag may nagsisinungaling, nagagalit ang Diyos. Bakit? Kasi gusto ng Diyos maliwanag lahat. Sapagkat siya ay Diyos ng katotohanan. Kaya mapagkatiwalaan tayo, ako at tayong lahat. Kung anong bigay sa atin ng Diyos, payabungin, palaguin natin. Huwag nating hintayin that it is the last day. Why? Kasi baka yun ay last na, wala na tayong magagawa. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, yan ang hiling natin sa Diyos. Na nawa, maging matapat ako at tayong lahat, maging masunurin sa Diyos, at higit sa lahat, maging mapagkakatiwalaan tayong lingkod ng Diyos. Amen. Panalangin ng bayan, natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama, ang tagapagbigay ng lahat ng kabutihan. May pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang pinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa propesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagpalang yumao naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At
kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gabit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ng sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inebot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natupos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inebot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus aming mahal, iligtas mo kami tanan. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Itong kordero ng Diyos, itong nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mo mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon naman ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu, makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let the perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Makaisa tayo sa pagdiriwang at pagpupuri kay Kristo na ating tunay na Hari at Panginoon, sapagkat sa darating na linggo ay ang dakilang kapistahan ni Jesus bilang Hari o Kristong Hari. Ano po? Para sa inyo pong pamisa at mas intensyon, tumawag lamang po sa Religious Department 8-925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Binibining Ale Nahe. Maraming salamat po. At gamitin ko rin ang bilang pasalamat sa Diyos sapagkat noong Lunes ay meron akong kabarangay sa amin sa Calamba, sa Barangay San Juan, na inordinahang pare, pangalawa na siya. Si Reverendo Padre Jose Marie Canusa. Ano po? Ako yung una sa barangay namin at siya ang pangalawa. Tapos sa paaralan namin, galing kami ng the same school sa Canosa Academy Calamba, pang-apat na siya. Kaya ang aking pagbati sa aking kababayan, si Reverend Father Jose Marie Canusa, sa kanyang ordinasyon sa pagkapari, no? At siya'y magkakaroon ng Misa de Gracia o yung sinatawag na Thanksgiving Mass sa, kailan baga? Sabado, November 22 at 10 o'clock ng umaga sa parokya ng San Juan Bautista sa Calamba City, Laguna. Kaya salamat sa Diyos sapagkat kapag may inordinahang pari, no, kasama ng kanya, meron pa siyang 4 na kasama, na naordinahan nung Lunes sa Katedral ng San Pablo Unang Ermitanyo sa Diocese sa San Pablo, na naway lagi silang maging matapat lagi kay Kristo na dakilang pari. Ano po?
So muli ang aking pasasalamat sa Diyos at pagbati ng maligayang ordinasyon sa iyong pagkapari. Sakto, bakit? 10 years na akong pari, may sumunod sa akin after 10 years sa aming lugar. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Umayo na, mapaya ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.